Ang kadalasang complaint sa Pilipinas ang init-init sa atin. Dito naman, napakalamig. Madalas tuloy sumasakit ang likod ko sa lamig Ganyan kalamig dito lalo na pagkapaskuhan. Hindi ko na nakasanayan ng lamig, kaya namimiss ko ang Pasko sa Pilipinas Matagal na kaming hindi nakakapagpasko sa atin. Dito kasi sa States, napakahirap kumuha ng bakasyon pag Pasko. Lalo na kung nasa retail ka, sa airlines, or kung sa healthcare ang trabaho mo, katulad namin. Tapos, kung wala kang seniority sa trabaho, kulelat ka sa pagpa-file ng leave. At kung nataon na may duty kami, dumadaan na lang ang Kapaskuhan. Ganito ang Pasko namin dito sa States. Kwentuhan ko pa kayo. Sa dami ng Pinoy sa Amerika, ginagawa na din dito ang simbang gabi. Pero kadalasan, simbang gabi siya, literally. Sa gabi nagmimisa. Around 6 or 7 ng gabi. Hindi katulad sa atin na sa madaling araw ang misa. Walang puto-bumbong or bibingka dito pagkatapos ng misa. Dito sa lugar namin, sa iba't ibang simbahan ng misa kada gabi. Para mairaos ang kasaganahan ng Pasko, merong mga parishes na naghahanda pagkatapos ng misa. Yung iba naman, wala. Merong simbahan na en grande ang handa. Lechon, kaldereta, leche flan, yung ganon. Yung iba naman, simple lang. Arroz caldo lang para maalis ang ginaw ng mga sumimba. Ang lamig kasi Simple yon pero ang sarap din naman. Lahat ng sumimba, imbitado sa kainan. May mga ibang lahi din na sumasali sa amin sa simbang gabi. Nakikikanta din sila ng Tagalog Christmas songs. Nakakatuwa. Nung bago kami dito, September pa lang tinatayo na namin ang Christmas tree namin. Di ba ganun tayo sa Pinas? Lumalabas na si Jose Marichan pag September na, di ba? Nawiwirdohan sa akin ang mga kapitbahay namin na may Christmas lights na kami na September pa lang. So eventually, hindi na kami ganun kaaga mag-decorate. After Halloween na lang. Kasi dito, after Thanksgiving, usually sila nagde-decorate for Christmas. Pero ang Costco parang Pinoy na rin. September pa lang may Christmas tree na. Tapos syempre, dahil malamig, maraming fresh Christmas trees dito. Minsan lang kami gumamit ng fresh Christmas tree. Kasi dahil maaga kaming nagtatayo ng Christmas tree, hindi pa sila available ng ganong kaaga. Usually kasi early December pa sila nabibili. And it makes sense to buy them closer to Christmas para they're still fresh. Kaya nga, I still prefer a fake Christmas tree. Matipid, reusable kasi, and I can put it up early. Walang tatalo sa States sa shoppingan. Laging may sale dito, and they are true sales, Yung Friday after Thanksgiving, we call that the Black Friday sale. That is the biggest sale of the year. Usually, the stores open at 4 in the morning. Yung iba nga, midnight bukas na. If we're eyeing at buying electronics, TV, or any big-ticket items at gusto naming makatipid, pinaplanong bilhin ang mga yon sa Black Friday sale. Katulad sa Pinas, nagta-traffic sa shopping areas pag panahon ng Pasko. There are long lines in the stores of popular brands. Mahirap din ang parking. Pero kasi naman, sulit talaga ang nabibili namin dito. Merong buy one, take one or buy two, take two. Saan ka makakita ng ganon? We really get our money's worth. Whether we need the items we buy or not is a different story. Minsan napapabili na lang kami sa sobrang kamurahan, di ba? Dagdag kalat sa bahay dahil wala nang paglagyan sa kaka-shopping. Tapos, mabiling-mabili ang balikbayan box pag Kapaskuhan. May cut-off date kung gusto mong makarating sa Pilipinas sa mga padala bago magpasko. Meron akong kilala na pati sako ng bigas pinapadala sa balikbayan box kasi daw mas masarap ang bigas na nabibili dito. Pero sa atin, only naman ang kanin, di ba? I remember nung sa Pilipinas pa kami nakatira, pagpasok pa lang ng December, panay na ang Christmas parties. Ang trabaho ko kasi noon nasa airlines, so imbitado ako sa lahat ng Christmas parties ng mga kliyente ko. Ang saya-saya. Dito, meron kaming family reunion Christmas parties. Taon-taon yon nung maliliit pa mga bata. Pero nung naglakihan na sila at yung mga pinsan nila,
at tumanda na mga oldies namin, the family gatherings became smaller. But our friends who became families naman got bigger. They filled in that longing for real family. Dahil kami ang magkakasama palagi, sila ang para na naming naging mga kapatid. Yung mga magulang nila ang para na rin naming naging magulang. Kaya kahit malayo kami sa Pilipinas, masaya pa rin naming naidadaos ang Pasko. Unlike in the Philippines na sama-sama ang buong pamilya pag Pasko at Bagong Taon, kami dito pag New Year's Eve, ang mga bata meron silang sarili-sarili nilang gathering with their friends. There are many New Year's Eve na hindi namin kasama mga anak namin, unless we do the New Year's Eve party at our house. So we did that 2 times para makasama namin ang mga anak namin pagsapit ng Bagong Taon. Sa atin, di pwede yon, di ba? Pasko and New Year, dapat magkakasama. Pero ganun dito eh. We had to choose our battles. We needed to find the balance between our culture and the culture of the country where we are raising our children. Mahirap nung una, pero nasanay na rin kami eventually. We adapted. Tayong mga Pinoy, ang galante natin maghanda. Kaya sa mga trabaho namin dito, kilala na ng mga katrabaho namin ang pansit at lumpiang Shanghai. Basta handaan, maaasahan mo mga Pinoy. Sa break room, puro Filipino food ang handa. Ibig sabihin, yung hindi Pinoy na katrabaho namin, walang dalang pagkain. Nakikikain lang sila. Which the Pinoys absolutely don't mind. Masayang-masaya na kami pag sinabihan kami na ang sarap-sarap ng dala namin pagkain. Ipagbabalot pa namin sila ng tira. Ganon kami kagalante, basta sa kainan. Walang tatalo sa atin. Kaya sa ospital, yung mga units na puro Pinoy ang staff, asahan mo, laging may turon, yema, hopya, siopaw sa mga break rooms nila. Kaya naman yung mga katrabaho naming ibang lahi, marunong na ring tumawag ng ate o kuya. Honorary Pinoys na sila. Nakakatuwa. Pero kahit na masaya din naman kami sa States pag Kapaskuhan, walang katulad ang saya ko pag kasama ko ang tunay kong pamilya. Yung tipong kasama ko sila habang kumakain kami ng fiesta ham or queso de bola. Yun ang memories ko of a true Christmas. This year, pinalad kaming makasamang mama ko. For the first time in many years, we are celebrating Christmas together. Hindi pa rin kumpleto kasi ang kapatid ko nasa Pilipinas. Tapos, wala namang fiesta ham dito. Pero masayang-masaya ako kasi I'm celebrating Christmas with my mom. Kahit hindi na siya kasing lakas katulad ng dati, she remains to be my rock and my strength. God has truly blessed me to have a mother like her. And God has truly blessed us all through the birth of Jesus Christ who saved us from our sins. Kaya kahit nasan man kayong parte ng mundo, maligayang Pasko sa inyong lahat. Magkakasama man o malayo sa pamilya, naway maramdaman natin ang biyaya at pagmamahal ng Diyos sa puso natin. Merry Christmas!